habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Minduriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Ang oras alas 9:41 ng umaga. Alright. Good morning Pilipinas. Isang mapagpalang umaga. Ngayong araw ng Lunes, September 23, 2024. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito sa KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa sa
sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At syempre, anuman po ang lahi at lingwahe ninyo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. At syempre, sa pangalan po ng ating station manager, publisher, resident CEO ng KBS RMM, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po, ito po ang abang lingkod ninyo, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman ganong kagwapuhan. Sigurado namang ito'y inyong maaasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Dito sa ating himpilan ng mga responsabling mga mamamahayag. Dito sa KBS RMM News TV, radyo na, dyaryo pa. Anyway, samahan po ninyo ako sa looban ng 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At syempre, magandang umaga po sa ating mga taga-Studio 2 mula sa bulwagan ng balitaan. Nina Ate Cora Biernes, Ate Joy Pasco, Kuyan Jack Frost, Bordeos. At syempre, ganoon din po sa ating Studio 3 mula sa bulwagan ng balitaan ni Kuyang Wayne Espino Lawson, ang Bisayang Tisoy. Siyempre, binabati rin po natin ng maganda at mapagpalang umaga ang ating Studio 4 dyan sa lugar ng Region 3 mula sa bulwagan ng balitaan ni Kuyang Paul Candelaria Aludo. At syempre, ganun din po itong ating mga kasama dito na mga kaagapay dito sa ating technical site. Sa pangunan ni Ate Del Santos, Ate Rosemary Paderon Lauson. Magandang umaga po sa kanilang lahat. At syempre, ganun din po sa ating pong mga manunood at nakikinig ngayong araw na ito ng Lunes. Lunes na naman po mga kababayan. Syempre, ito naman po ang oras at pagkakataon na tayo'y magbabalitaan. At syempre, magandang umaga kay Felix Beron ng Nauhan. Magandang umaga kay Brother Felix Beron ng KPP. Magandang umaga, syempre. At dyan sa lahat din ng mga taga-riyan sa bayan ng Nauhan, mapagpalang umaga. At syempre, sa mga taga-BIPA KPP San Benito, buong pwersa ng Divine Healing Power, dyan sa lugar po ng Barangay Bangkatan sa pangunan ni Brother Ansel Arroyo, ni Sister Merlina Padriquilla. At yan naman po sa area naman po ng lungsod ng Calapan sa Sitio Bulalo, Barangay Balite, kay Brother Rubin Pamilara, kay Brother Gerald Gasik, kay Brother Celso Cueto, kay Brother Mick Acebeda, kay Brother Dindin Troy Santiago. Yan. At syempre, ganoon din po kay Piso Menguela, yan. Magandang umaga sa iyo kay GB Menguela, yan. At ganoon din po kay Sister Analisa Menguela Gasik, at kay Sister Maureen Sanchez. At sa lahat po ng mga brother at sister sa buong Calabarzon, Mimaropa, sa buong Kalusunan at Kabisayahan. At syempre, ganoon din po dyan sa mga nasa Mindanao. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At syempre, medyo maganda po talaga ang panahon ngayon at maganda talaga yung sikat ng haring araw. Kaya medyo makakaligtas-ligtas ang maraming lugar sa sabi nga'y pag-ulan-ulan. Bagamat sabi nga ang panahon ay masyadong siluso sa panahong ito. Kaya sabi nga'y medyo huwag rin masyadong pakakatiwala na sabi nga'y mainit ngayon pero mamay uulan. Kaya mas mainam na rin po yung nagdadala ng mga pananggala. Alright! Good morning sa Carlen's 225 Food House dyan sa na matatagpuan po sa Busay Gasoline Station. Dyan sa lugar po ng Barangay San Roque. Yan. Dyan po sa area po ng Busay Resort Dyan po sa yung pong Carlen's 225 Food Hub na matatagpuan po dyan sa Busay Gasoline Station. Dyan po sa area po ng Barangay San Roque. Ito po ay pinamamahalaan ni Lani Isguera na siyang may-ari at Ami Sierra Ems
sa Panta, Dionisio, Irene Gabriel at G. Gabriel. Masarap na pagkain ang kanilang inihahanda araw-araw po dyan at pwede pong mag-order. Yan. Yan po ay pwedeng pasyalan. Ha? Mura na, masarap pa. Wow! Kaya talagang iba na. O kaya sabi nga talaga sa panahong ito, basta may masarap na pagkain, okay na sa pakiramdam. Kaya kahit medyo nai-stress ka, pag napuntahan mo yung masarap na pagkain, medyo mawawala yung stress. Dito nga po sa Carlen's 225 Food Hub. Diyan na matatagpuan po diyan sa Busay Gasoline Station diyan po sa area at lugar nga po ng Barangay San Roque. Kung kayo manggagaling ng proper ng Antipolo, papasok po kayo dyan sa kanton ng dating Anciano Hospital. Dire-diretso lamang po yon. Yan. Tapos, almost 500 meters kakanan kayo. Yan. Dire-diretso na po yun ang Busay Resort. At yan po ay mismo makikita nyo po yung gasolinahan ng Busay Gasoline Station. Nandiyan po yung Carlen's 225 Food House. Ang oras, 10 minuto bago mag-ika-10 ng umaga. Ito ay atid. At sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics na may mga benefits. Ayan, ito po ay may mga benefits na effective in preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol buildup, asthma, hypertension, and kidney diseases. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perk ups body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotics All Natural Extract includes the following: stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, acetaba, insulin, banaba, sambong, and mangustin. Ang official endorser po nito ay si Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating palatuntunan. At syempre, magandang umaga rin po kay Anabelita Paluan ng Barangay San Juan, Taytay Rizal. Mapagpalang umaga po sa lahat ng mga taga-Ibarra Compound dyan sa Barangay San Juan. At syempre, sa pangunguna po ni Ate Anabelita Palua. Siya po yung secretary ng homeowners ng Arano Homeowners Association. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat yan. At sa lahat po na nakikinig ngayong umaga sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Anyway, sa lahat ng mga kasado patroller, standby report at sa ganun din po sa lahat ng ating mga kolumnista writer ng Balitang Kasado. Mapagpalang umaga sa inyong lahat at sa masisipag at sa mga matsatsaga ninyong pagsasaliksik sa inyong mga kinaroroonan. Siyempre magandang umaga rin po kay Pastor Attorney Gilier Valencia. Siya po yung ating correspondent na nasa area po at lugar ng Georgia, USA. Likewise din kay Kuyang Julio Superiors ng Canada. Yan, ang ating correspondent na nandyan, na naghahatid ng mga mahalagang mga balita at informasyon na nagaganap dyan sa area at lugar na iyan. Siyempre, ganoon din po kay Ate Lynn Gabiane, ang ating correspondent na nasa area at lugar naman ng Taiwan. Magandang umaga sa inyo lahat. At syempre sa lahat po ng ating mga kasado patroller na naka-deploy sa iba't ibang area ng Calabarzon, Mimaropa, Mega Manila at buong Kabisayahan at Kamindanawan. Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Alright, ang oras ganap na 7 minuto bago mag-10 ng umaga. Siya nga po pala. Magandang umaga rin nga po pala. Muntik ko nang nakaligtaan. Diyan po pala sa mga taga-Jores Homeowners Association. Sa mga ilang mga opisyalis po na talagang nagtsatsaga
para patuloy na kanilang mga maisabalikat o maisakatuparan ang pag-aayos ng kanilang daan patungo sa homeowners yan. Kaya congratulations po sa lahat ng mga masisipag na mga opisyales na mula sa incorporator at mga BODs. Talagang sinisimintuhan nyo na yung lugar na yan, kaya yung inyong mga miyembro diyan ay talaga magiginhawahan na mag-akyat at baba kahit panahon man ng tag-ulan. Kaya nga sabi nga, nakalaan ang samintadong daan sa pagkapanahon ng tag-ulan. Pero kapag panag-araw naman kahit na medyo rough road, okay na rin. Kaya maganda na rin talaga yung sabi nga inyong nasisimintuhan. Kaya congratulations. Alright, narito ang ating mga balita. Single commitment policy tatanggalin na ng PhilHealth Insurance Corporation bago matapos ngayong Setyembre. Round 1. Ready, go! Aalisin na ng pamunuan ng Philippine Health Insurance Corporation ang single commitment policy bago matapos ngayong buwan ng Setyembre. Para sa mga pasyenteng dinadala sa mga ospital sa bansa, ito ang pinangako ni Philippine Health Insurance Corporation na President Emmanuel Ledesma Jr. na tatanggalin na ang korporasyon. Ito ang single confinement policy nito bago ang malalapit na katapusan ng kasalukuyang buwan. Ayon sa PhilHealth, isang beses lamang ang babayaran ng pagka-confine sa ospital ng isang pasyente sa ilalim ng single confinement policy. Kahit muli pa itong mag-admit o maratay sa loob ng 70 araw sa pagamutan, ipinangako na rin ni Ledesma na magpapatupad ang PhilHealth ng pagtaas sa mga benefit package bago sumapit ang katapusan ng darating na Nobyembre 2024. May pagkakaloob naman ang mga dental services sa mga benefit package bago dumating ang katapusan ng Disyembre ngayong taon. Samantala, binigyan diin naman Committee Chairperson Senator Christopher Bungo sa naging pagdinig kamakailan ng Senate Committee on Health na hindi aniya makatwiran ang naturang palisiya ng PhilHealth. Aniya, sanhi na hindi naman mapipigilan ang anumang sakit na bumabalik sa loob ng 70 araw period tulad na lamang aniya ng pneumonia, pagdurugo ng mga buntis o kaya ng diarrhea. Samantala, tinaas na ng PhilHealth ang halagang 6,350.0 pesos ang package rate nito para sa hemodialysis na sa kada session nito. Inihayag ni PhilHealth Public Affairs Sheldon Acuba sa programa ngayon siya di konsensya na sa isang himpilan ng radyo na 3 linggong sesyon ng dialysis ang kaya nilang matugunan at katumbas ito ng mahigit 100 session mula sa 90 sessions na matatandaan na ang kidney diseases ang ikalima na nakamamatay sa sakit ng mga Pilipino. That's enough na po wala nang dapat bayaran yun ating kidney dialysis patient po natin every time na meron po siyang session. Pahayag ni PhilHealth Public Affairs Head Acuba. 3 minuto bago mag-10 ng umaga, ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, Radyo na Dyaryo Pa. Ito ay sa paghahatid ng Gold9 Plus Probiotics sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay mainam sa inyong kalusugan.
Tuloy-tuloy lamang po ang ating palatuntunan. Ang oras ganap na 10:00 ng umaga. Ito yatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, palasyo tinanggi si PBBM na nasa Singapore para sa F1 weekend. Round 1. Ready, go! Itinanggi ng Malacanang noong linggo na lumipad si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. patungong Singapore para manood ng Formula 1 Grand Prix. Hindi nagpunta si Marcos sa Singapore. Pahayag ni Presidential Communication Office Acting Secretary Cesar Chavez sa mga reporter ng hinga ng tugon sa mga claim na naglakbay ang Pangulo sa lungsod, estado upang panuorin ang Singapore Grand Prix. Dagdag pa ni Chavez, kabilang sa schedule ni Pangulong Marcos ngayong weekend ang manatili sa bahay kasama ang pamilya, shooting ng kanyang weekly vlog at pagrepaso at pagpirma ng mga dokumento. Sa video message na inilabas sa social media linggo, pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang lahat ng bumati sa kanyang kaarawan noong September 13. Sa araw na siya na naging 67 pinagkaloob ni Marcos na sa mga magsasaka ang kanilang mga utang at binigyan sila ng bagong programa, pagpupundo sa mapapalakas ng ani ng bukid at kita ng mga magsasaka. Iniutos ang pagbabayad ng mga bayarin na nakuha sa araw na iyon ng mga kwalipikadong pasyente sa mga ospital ng gobyerno. Sa ikatlong antas at binuksan ang mga pintuan ng Malacanang sa Maynila kung saan nagsilbi ang mga food boat na sa publiko mula sa iba't ibang lipunan. Maraming salamat sa inyong mainit na pagbati, sabi ni Pangulong Marcos. Patuloy naman na isinusulong ang mas malawak at mas abot kamay na serbisyo medikal para sa bawat Pilipino, dagdag niya. Alas 10:02 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Ito ay sa paghahatid ng Gold9 Plus Probiotics na may mga benefits. Talagang effective and preventing serious illnesses, ailments like diabetes, cholesterol, build-up, asthma, hypertension, and kidney diseases. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, help in healing wounds faster, perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotics na may mga sangkap na stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, asitaba, insulin plant, banaba, sambong, and mangosteen. Ito ay ang official endorser ay si Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Anyway, tanggapin po natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patroller Binamano mula sa National Capital Region, mula kay Kuyang Joseph alias Bontogon. Kuyang Joseph, standby. Report. Kasado Patrol Report. Alright, may pagulat ang ating Kasado Patroller na nariyan sa lugar ng Metro Manila, si Kuyang Joseph Elias Bontogon, ang ating Kasado Patrol 49. Alright? Kuyang Joseph, good morning! Good morning po, Kuya Arnold, at sa ating station manager, Kuya Alan Bordillos, at sa ating mga tagapakinig. Ito po ang aking balita. Kamakailan, inanunsyo ng isang local church sa pamamagitan ng kanilang official Facebook stream ng Trinity Bible Church na ang lokasyon ay nasa Dallas, Texas, sa sakop ng Amerika, ang pagtanggal umano sa
isang pastor na si Dr. Stephen C. Lawson matapos malaman ng mga elder nito ang kanyang relasyon several days ago sa isang babae. Kasunod nito, sa pagpasyahan ng mga elder na alisin sa pwesto ang lead preacher na si Lawson ng Trinity Bible Church. Magpakilanlan sa simbahang pinaglilingkuran niya mula noong 2018 dahil sa pagkakaroon niya ng inappropriate relationship o hindi naangkop na relasyon sa isang babae. Dahil nahulog umano sa tukso para sa babae ayon sa pamunuan ng simbahan. Pahayag ng simbahan, the elders have met with Steve and will continue to come alongside him and pray for him with a ultimate goal of his personal repentance. Sinagdag pa, Steve will no longer be compensated by Trinity Bible Church of Dallas. Balit ipinagtapat naman umano ni Pastor Lawson sa buong board ng One Passion Ministries ang inappropriate relationship sa babae at pinagsisiya ng kasalanan na idulot niya sa kanyang pamilya, sa simbahan at higit sa lahat sa Panginoong Jesucristo. Ayon sa kanyang profile sa One Passion Ministries, si Lawson ay 73 taong gulang ay naglingkod bilang isang pastor sa loob ng mahigit 40 taon o 40 anyos sa Arkansas at Alabama bago siya naging pangunahing mangangaral sa Trinity Bible Church of Dallas. Sa batik sa ulat ng Trinity Bible Church, in light of this, may we reminded that we are all sinners and Jesus Christ came into the world to save sinners and Christ remains head of His church, which is bigger than any fallen man. Ang paglalahad pa ng mensahe ng simbahan, anila, in fact, Jesus Christ will continue to lead His church, including Trinity Bible Church here in Dallas, just like we have done the start of this work on January 5, 2018. Mababasa pa ang pahayag ng simbahan, we would ask for your prayers for the elders, for our body, and for Steve and his family. Kaugnay nito, humingi ng panalangin sa mga miyembro ng lokal na iglesia, sa mga iba pang kapatiran at maging sa public through online platform na ipag-pray ang nasabing pastor na nahulog sa tukso dahil sa tulad ng kita ng laman na nagkaroon ng relasyon sa isang babae na hindi dapat angkop sa gawin bilang nangangaral at magpapastor para sa mga miyembro ng simbahan kalit na tukso at nadikwat o naakit ng kasalanan. Kung manawari na paggustuhan ng bawat isa, ang nangyari, balik, hindi natin alam behind the scenes, only God knows what really happened. Counting on it that we will pray for them. Si Lawson naman ay nagtapos sa Texas Tech University at nakuha niya ang kanyang Master of Theology degree mula sa Dallas Theological Seminary at Doctor of Ministry mula naman sa Reformed Theological Seminary. Ayon pa sa ulat, ang nasabing pastor na inukusahan umano ng pangalo niya o pakikiapid ay nagsulat at may akta ng 33 o 33 mga libro at nangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na mahigit sa 14 na mga bansa. Napagalaman na si Pastor Lawson ay may asawa, 3 anak, na lalaki at 1 anak na babae. Hindi mo na idinitalye ng simbahan ang ori ng relasyon ni Stephen sa babae at hindi rin mo na kinilala ang mga impormasyon ng babae para sa seguridad. Samantala, mag-ingat ang bawat isa dahil ang tukso ay walang pinipili tulad sa isang pastor. Ingat tayong lahat, mga manangaral, kahit Bible preacher pa sila, sapli ng kapilya, pare, pastor, obispo, evangelista, etc. Kaya para sa seguridad, mag-ingat pa rin tayo sa mga may hawak ng Biblia. Mula rito sa Metro Manila, ako po si Joseph Elias Bontogon, nag-uulat sa kapay at pagsubay ng CBRN News, Regina David Park. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 49 mula pa rin dyan sa area at lugar ng National Capital Region, Kuyang Joseph Elias Buntogon. Thank you, Kuyang Joseph.
Kasado Patrol Report. Alright, tunguhin po naman natin ang pag-uulat ng ating Kalsado Patroller na nandyan sa lugar ng Quezon City. Si Kuyang Jun Santosidad. Alright, Kuyang Jun, good morning sa iyo dyan. Yes, good morning. Kasama Kuya Arnold, ganun din ang ating station manager, Alan Borjos, at sa lahat ng mga Kasado Patrol. Baril at sabo, nasabat sa bypass operasyon kahapon ng hapon ng mga Drug Enforcement Unit, Station 6, Batasan Hills, Quezon City, sa pamumuno ni Police Captain Glenn Gonzales, Chief SDO, sa pangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Romel Abinido, Station Commander. Nakilala ang suspect na si Rodrigo Abunalis alias Digo, 57 anyos. Dati nakulong dahil umano sa pagdala ng baril at nagpiyansa at residente ng Barangay Comunicacion City. Na-recover ng mga partiba mula sa suspect, 5 pirasong plastic sachet na hinalang sabo, isang baril, 38 caliber pistol, 3 piraso na bala, isang cellphone at 500 pesos bilang bypass money. Ang nasabing droga may timbang na 25 gramo at may isip value na 170,000 pesos. Nangyari ang nasabing bypass operation sa area ng Upper Nawasa, Barangay Comunicacion City, na kung alas 2:35 ng hapon, September 22, 2024. Ang suspect na harap sa kasong paglabag Section 5 at Section 11 Article 2 at RE 9165 at illegal possession firearm. Code 10591. Monitoring witness Barangay Kagawad, JB Sibilia. Barangay Official of Barangay Comunicacion City. Mula rito sa Quezon City, ako si John Santosidad, Kasado Patrol 40, nangulat gabay at patnubay ng KBS RMN News. Daryo na, TV Pabalik sa iyo, Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 40 mula pa rin sa area at lugar ng Payatas, dyan sa Quezon City. Kuyang John Santosidad. Thank you, Kuyang John. Ang oras ganap na alas 10:13 ng umaga. Ito'y atid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. At syempre, mga kababayan, magandang umaga po sa lahat ng ating mga nakikinig sa umagang ito. Good morning po, Kuyang Arnold, sa ating station manager, Kuyang Alan Bordeos, at sa mga tagapagsubaybay at tagapanood ng programang Gabay at Patnubay. Program, ingat po tayong lahat at God bless po. Syempre, ang mensahe po mula po sa ating Kasado Patroller. Nakatatapos lamang mag-ulat si Kuyang Joseph Elias Bontugon. Thank you, Kuyang Joseph. At syempre, good morning sa Perlas ng Silangan, mabuhay KBS, RMM News TV, Gabay at Patnubay, International Press Corps. At sa lahat po ng taga-subaybay, mabuhay bagong Pilipinas, malaga ang magsimula tayo ng tamang gobyerno o tahanan ng katutubong pamayanan at syempre sa buong bansa sa ikauunlad ng bawat pamayanan. Yan. Talaga maikangay talagang tama po kayo Perlas ng Silangan. Kaya syempre talaga kinakailangan ay kapayapaan, karapatan at pagkakaisa nang naaayon sa saligang batas. At sabi nga po ay ang lahat ng ating mga katutubong katutubo na likas dito sa ating bansa. Partikular na po ang mga mangyan, katutubong mangyan dyan sa Oriental Mindoro, katutubong Aita dyan sa lugar po ng
ng norte. Oh. Mga katutubong dumagat, yan po sa lugar ng Southern Tagalog. Oh. Sa lahat-lahat po ng ating mga katutubo sa iba't ibang dako. Partikular na rin po sa mga katutubong blaan ng Mindanao. Yan. At syempre, kinakailangan po talagang malaman ng ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ni Pangulong Marcos, ang mga maraming taong gobyerno, ang mga korap ngayon. Na kinakailangan talagang sibakin mo, masibak na itong mga taong ito. Yan. At isinigaw nga ng ating isang bubuwit o ng ating mga nagkakatiwala ang mga informante na nagaganap sa katiwalian sa maraming tanggapan ng gobyerno at hasang tinutukoy nito na ang ibang mga gobyerno at sa tanggapan ng gobyerno at hasang tinutukoy nito ang ibang mga tanggapan tulad ng Department Environment and Natural Resources or DNR, Registered of Deeds, National Communication on Indigent Person or NCIP, maging sa National Labor Relations Commission or NLRC, Department of Public Works and Highway, DPWH at ilan pang mga tanggapan ng gobyerno hanggang sa munisipyo. Alright mga kababayan, unahin nga nating talakayin siyempre po ang tanggapan ng NCIP. Partikular na itong nasa lugar po ng mga AITAS sa Zambales at ang nasa lugar po ng South Cotabato Office na dahil sa kakulangan ng kaalaman bilang namuno sa nasabing tanggapan ay nademanda ng discrimination at gross ignorance of the law, gross misconduct, ang flagrant validation of the canons of the new Code of Judicial Conduct. Bagamat itong si Richard M. Trisero ay pinahawak at pinili sa ganong tungkulin at kulang sa lahat ng katayuan para humawak ng nasabing trabaho, gayong di ito ay tinalaga bilang chairman ng NCIP na sa nasabing lugar. Sinabi nga ang pamumuno ng isang tao sa isang sa departamento ng kanyang hinahawakan ay isang legal na prinsipyo na nagsasabing ang isang tao na walang kamalayan sa isang batas ay maaaring hindi makatakas o makatatakas sa pananagutan para sa paglabag sa batas, na iyon sa pamagitan lamang ng pagiging walang kamalayan sa nilalaman nito. Ito ay alisunod sa batas ng Republika bilang 386 Article 3. Hindi nito alam na batas katutubo ng tribong blaan, kaya napaloob ito sa gross ignorance of the law na kahit sino ay hindi mo masasabing dahil hindi alam ng batas na ito ay ligtas. Si Richard M. Trisero ay maituturing na ang kaalaman wala, kaya mapapatawad ng kasong gross misconduct ang flagrant violation of the canon of the new Code of Judicial Conduct. Ang labag sa batas na nag-uugali o matinding kapabayaan ng isang pampublikong opisyal na sinamahan ng mga elemento ng katiwalian, sinadyang layunin ng lumabag sa batas o babaliwalain ang mga itinakdang patakaran. Ang seniors dishonesti ay may kaparusahan na pagtatanggal serbisyo sa may kaakibat na pagkansila ng pagiging karapatan. Dapat perpetual
disqualification mula sa paghawak ng pampublikong katungkulan. Pagbabawal sa pagkuha ng mga pagsusulit sa serbisyo sibil at pagkawala ng mga benepisyo sa pagreretiro sa ilalim ng Batas Republika bilang 3019 Anti-Graft and Corrupt Practice and sino mang opisyal ng publiko o pribadong tao na gumagawa ng alinman sa mga labag sa batas na gawin o pagkulang ng nakatala sa Section 3, 4, 5 at 6 ng batas na ito ay may nakalaang kaparusahang sinasabi na sa batas ng Republika ng Pilipinas na kumikilala sa mga katutubo. Mahigit isang dekada na ang nakalilipas, ipinasa ng Pilipinas ang Republic Act 8371 na opisyal na kinilala ang pangangailangang gumawa ng mga espesyal na provision para sa mga katutubong ito. Ang makasaysayang batas na ito noong 1997 nakilala rin bilang Philippine Indigenous People Rights Act o EPRA ay kumikilala sa katatanging buhay, sosyo, kultura at mga paraan ng mga katutubong populasyon. Batay sa kaalaman ng mga pagtutukoy at kahinaan, sa kultura ng mga katutubong tao, hangad ng EPRA na direktang mapabuti ang mga kinalabasan ng pag-unlad sa pamagitan ng pagtugon sa mga isyu na may kaugnayan sa diskriminasyon sa lahi. Pampulitikang representasyon, pati na rin ang mga karapatan sa mga lugar na mga domain, lupain ng ninuno, pagpapasya sa sarili at pagsagawa ng mga kaugaliang batas. Ang batas na ito ay higit pang mag-uutos na ang mga katutubong grupo ay dapat kumonsulta sa mga intervention sa pag-unlad sa nakakaapekto sa kanilang buhay. Dahil nga rito ay ang Pilipinas ay nagdurusa sa malawakang korupsyon na umunlad noong pang panahon ng kolonyalismo ng Espanya ayon sa GAN Integrities Philippine Corruption Report updated May 2022. Ang Pilipinas ay nagdurusa sa maraming insidente ng korupsyon at krimen sa maraming aspeto ng buhay, sibiko at sa iba-ibang sektor. Ang gayong mga panganib sa katiwalian ay laganap sa buong sistema maging sa judikatura ng Estado, serbisyo sa pulisya, serbisyo sa publiko, pangasiwa ng lupa at likas na yaman. Kung kaya't sa mga gayang pangyayari ay antabayanan po natin yung mga ibang mga susunod na kabanata. Talagang kinakailangan pong ang mga bagay na ito ay malaman at talagang may parating natin sa ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na ang ganitong klase ng pang-aabuso o katiwalian na nagaganap sa iba't ibang area na kinalalagyan ng ating mga indigenous people o mga katutubo. Partikular na nga po ang mga Blaan tribe dyan po sa lugar at area po ng Barangay Sinawal. Dyan sa 16th clan ng Blaan tribe dyan sa General Santos City dyan sa Mindanao. At hindi lamang po talaga yan, kahit na po nga yung mga katutubong eta po dyan sa lugar po ng Zambales. So, mga katutubong mangyan dyan sa Oriental at Occidental Mindoro, sa mga dumagat, dyan sa area at lugar po ng South Katugalugan. Kaya naku po. Ang oras ganap na alas 10:25 ng umaga. Ito yatiid ng KBS RMM News TV.
Radyo na Dyaryo Pa. Samantala, DOJ, 41 mga Philippine offshore gaming operators or PUGOs na nasa Pilipinas handa nang lumisan ng bansa. Round Magandang 1. balita ito. Ready, go! Nakahanda nang umalis sa Pilipinas ang 41 mga lisensyadong Philippine offshore gaming operators or PUGOs na kasalukuyang nasa bansa bunsod ng pag-aanunsyo ng total pugo ban ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ito ang inihayag ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla kasabay ng pagbabalangkas at naganap na unang pulong ng Task Force Pugo Closure sa tanggapan ng kagawaran ng katarungan. Ayon sa kay DOJ Chief Remulla, binuo ang mga miyembro ng Task Force ng Department of Labor and Employment or DULE, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, Bureau of Immigration or BI, at Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR. Inihayag ni Remulla na wala nang makakahadlang pa upang kanilang gamitin ang mga kakulangang batas ng bansa sa ninang total pugo ban na idineklara ng punong ehekutibo sa State of the Nation Address or SUNA nito noong nagdaang Hulyo. Hindi naman niya may papagkaila sa nalagay sa panganib ang kaligtasang publiko maging ang bansang seguridad ng maglipana ang mga pugo sa bansa. Binanggit pa ng naturang kalihim na dapat na makaalis na ng bansa pagsapit ng darating na Oktubre 15, 2024 ang lahat ng mga banyagang kawani ng mga pugo dahil itinuturing na tourist visa na lamang ang hawak ng mga ito. Samantala, nag-alok umano ng suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo Huaping ng tumatanggi ng halagang 1 bilyong piso na isang Filipino-Chinese businessman na sinasabing malapit sa First Family. Ito ang inihayag nito sa nitong nakaraang Miyerkules ni dating Senador Panfilo Lacson na nagsabing inalok umanos ni Guo ng naturang malaking halaga ang kaibigan nito na si negosyanteng Filipino-Chinese na hindi naman nito pinangalanan. Na malapit sa unang pamilya, sinabi ni Lacson na nais raw makausap ni Guo ang unang pamilya sa pamagitan na nabanggit niyang kaibigang negosyante aniya. Noong una ay ayaw nitong paniwalaan ay kinuwento sa kanya ng kaibigan niya. Pero naniniwala na rin siya kinaalaunan bunsod ng na ipinakita nitong mga larawan ng pag-uusap nila ni Guo. Gayunpaman, napag-alaman sa hindi naman na nalapitan ng masamang negosyante ang kontak nito sa First Family. Alas 10:28 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV. Radyo na Dyaryo Pa. Samantala, Department of Migrant Workers inabisuhan ang publiko laban sa mga online job scam. Round 1. Ready, go! Nagbabala sa publiko ang tanggapan ng Department of Migrant Workers DMW laban sa mga piking alok na trabaho sa ibang bansa na kumakalat sa mga Facebook group. Ito ang naging abiso ng Department of Migrant Workers na pinag-iingat ang madla, partikular ang mga overseas Filipino workers at kapwa mga kababayang Pilipino na nagbabalik makahanap ng empleyo sa ibayong dagat laban sa hindi totoong alok ng trabaho sa social media platform at iba pang mga websites na nagpapanggap ng mga legal online job portals. Batay sa inilabas na advisory 26 series of 2024 ng DMW na nilagdaan ni Secretary Hans Leo Cagdac, ginamit umano ng mga scammer ang mga pangalang, address at logo ng mga lehitimong recruitment agencies para linlangin ang mga paghahanap ng overseas job. Kaya hinihikayat ng DMW ang mga Pinoy na naghahanap ng trabaho sa ibang bansa na makipag-ugnayan lamang sa mga lisensyadong recruitment agencies.
Inihayag ng nasabing kagawaran ng gobyerno na bisitahin lamang ang opisyal na website ng ahensyang ito ng gobyerno sa www.dmw.gov.ph upang ma-verifika ang legalidad ng isang recruitment agency at para hindi mabiktima ang mga scammer. Hinimok din ng DMW ang publiko na agad na i-report sa Migrant Workers Protection Bureau sa pamagitan ng email sa mwpb@dmw.gov.ph o tumawag sa numero bilang 87 21 06 19 o mapag-alaman na anumang kahinahinalang aktibidad o maaaring illegal recruitment scam. Alas 10:31 ng umaga, ito yatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay member ng Kasado ng Media Group International Press Corps. Samantala, DMW pinalalahanan na ang lahat ng ikangay mga Pilipino at mga na magparehistro bilang overseas voters para makalahok sa 2025 midterm election. Round 1. Ready, go! Nag-abiso ang tanggapan ng Department of Migrant Workers sa lahat ng mga overseas Filipino workers o OFWs na magparehistro na ang mga ito bilang overseas voters upang makalahok sila sa pagdaraos ng midterm election sa susunod na taong 2025. Ipinadala ng DMW sa mga OFWs hanggang sa darating na Setyembre 30, 2024 na ang huling araw ng pagpaparehistro para maging overseas voters. Kaya hinihimok nito ang mga ito na samantalahin ang pagkakataong ito. Layunin na naturang abiso ng DMW na maparinig ang tinig o saloobin ng mga OFWs at makibahagi ang mga ito sa pagpili ng mga susunod na mamumuno sa ating bansa. Hinikayat din ng DMW ang mga OFWs na maaari nilang bisitahin ang opisyal na website ng Commission on Election or COMELEC sa https://comelec.gov.ph para sa mga karagdagang impormasyon hinggil sa overseas registration o certification application. Binigyan diin ni Migrant Workers Chief Kagdak na sa isang mahalagang hakbang ang pagbuto sa panahon ng halalan tungo sa pagkamit ng mga pangarap para sa kinabukasan ng Pilipinas. Alas 10:33 ng umaga, ito hatid ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-i-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Protes. Samantalang libreng sakay sa 2 araw na transport strike. Round 1. Ready, go! Mag-i-deploy ng mga sasakyan ang Philippine National Police or PNP para magbigay ng sakay sa mga commuter na maaaring maapektuhan ng 2 araw na welga ng transport group sa Manibela at Piston simula ngayong araw ng Lunes. Sa isang radio interview kahapon araw na Linggo, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jen Pardo na inatasan ang mga police units na bantayan ang kanilang mga nasasakupan at tulungan ang mga stranded passengers. Ang utos ng ating Chief PNP General Romel Marbel ay magbigay ng libreng sakay sa mga stranded commuters, sabi ni Pardo. Magkakaroon din ng libreng sakay ang mga local government unit, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Metropolitan Manila Development Authority. Patuloy na tinutulan ng mga transport groups ng Manobela at Piston ang Public Transport Modernization Program ng pamahalaan at tinihingi ang mga sumusunod junking of forced franchise consolidation, renewal ng mga franchise at registration para sa lahat ng public utility vehicle operators, kabilang na ang mga pipiliing huwag mag-consolidate,
mag-redirect ng pundo para sa mga programa ng phase out sa rehabilitasyon ng mga traditional na jeepney at subsidiyan para sa mga lokal na industriya at pagpapahintulot sa mga withdraw ng mga gumawa ng franchise consolidation. Kamakailan ay nakipagpulong si Senate President Francis Cordero kina Department of Transportation Secretary Jaime Bautista at Undersecretary Road Transport and Infrastructure Jesus Ferdinand Ortiga upang matiyak na minimal ang epekto ng PTMP sa mga driver at operator. Lahat tayo ay para sa pag-organisa at paggawa ng makabago sa operasyon ng ating mga PUB. Ngunit dapat din nating pagsikapan ang lahat na isama ang bawat driver at operator na umasa sa mga jeepney bilang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Sabi ni Escudero sa isang pahayag ayon kay Fajardo, bagamat lubos na iginagalang ng pamahalaan ang karapatang magprotesta, kailangan din kilalanin ni Manibela at Piston ang karapatan ng ibang transport operators at drivers na mag-apply ng kanilang ruta. Lagi po tayong handa at lagi pong naka-standby ang ating kapulisan, sabi niya. Alas 10:36 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, CIDG at PAGCOR meeting para ilantad ang umano'y ex-PNP chief sa Pugo payroll. Round 1. Ready, go! Magpupulong ngayong linggo ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detention Group at Philippine Amusement and Gaming Corporation para magsagawa ng probe tungkol sa mga pahayag ng isang dating PNP chief ang tumanggap ng suhol mula sa Philippine Offshore Gaming Operators or PUGO ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Pardo. Sa pagpupulong ng mga opisyal ng CIDG at PAGCOR, Chief Raul Villanueva ay tatalakayin ang mga detalye na nakapalibot sa claim ng huli sa pagdinig ng Senado sa September 17. Ayon pa rin kay Pardo, inatasan ng CIDG na makipag-coordinate sa PAGCOR upang makakuha ng karagdagang detalye mula sa Talk and Edge Intelligence Community tungkol sa papel ng dating PNP chief. Gusto naming simulan ang investigasyon sa lalong madaling panahon para malaman kung may basihan, ang sinabi niya. Utang na loob namin sa publiko na i-clear ang issue, pahayag ni Pardo sa isang panayam sa radyo noong linggo. Remember, under oath siya nung naglabas siya ng statement at Les Morale, obligado siya na talagang i-clear ang issue para maging fair sa lahat ng dating PNP chiefs na dagdag niya. Ayon kay Villanueva, isang retiradong general at dating commanding officer ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines, pinatalsik ng dating PNP chief si Banban Tarlac Mayor Alice Goo sa pag-alis ng bansa noong Hulyo. Ang nasabing top official ay tumanggap umano ng bribe money mula kay Goo na paulit-ulit na itinatanggi ng tumanggap ng tulong mula sa sinumang Pilipinong opisyal ng gobyerno. May 24 na buhay na dating PNP chiefs. Itinanggi na ang mga nauna kay PNP Chief General Romel Marbel na sina Benjamin Acorda Jr., Rodolfo Asurin at Oscar Albayalde na tumanggap sila ng milyones mula kay Goo sa magkahiwalay na mensahe sa media. Sa nasabing pagdinig, tinanong ni Senador Ronald Bat de la Rosa ang kauna-unahang PNP chief ng Administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2018 si Goo kung nagkita ba sila noon. Sagot ni Goo na nakilala lamang niya si De La Rosa sa mga pagdinig ng Senado. Ayon kay Marbel, ang aligasyon ni Villanueva ay nakakasira sa buong organisasyon ng pulisya lalo na't hindi siya nagbigay ng pangalan. Ang pahayag ni General Villanueva ay nakakasira sa buong PNP at sa buong gobyerno. Kinatawan natin ang buong gobyerno sa pagpapatupad ng batas at peace and order at iba. Ito sabi ni Marbel sa isang pahayag. Hindi maganda yan pero saka tayo mag-iimbestiga.
ibigay mo sa amin ang pangalan at mag-iimbestiga kami at ikukulong namin siya. Nagbabala siya sa kung hindi mapatunayan ni Villanueva ang kanyang claim, maaaring magsampa ng kaso ang PNP laban sa kanya. Alas 10:40 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng buong persa ng balitang kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Goo ay ika-45 occupant ng Pasig City Jail cell na itinayo para sa siyam na detainees. Round 1. Ready, go! Si dating Banban Tarlac Mayor Alice Go ang ika-45 na sakay ng isang masikip na detention cell sa Pasig City Jail. Female dormitory sa sandaling siya ay mailipat ngayong araw ng Lunes. Sa panayam ng radyo kahapon araw ng Linggo, sinabi ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Superintendent J-Rex Bustinera ng Beef Up at Seguridad habang naghahanda sila sa turnover mula sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City. Bumuo rin ng response team ang BGMP na binubuo ng mga babaeng jail officers na kakapit kay Guok kapag naihatid na siya sa kanyang mga pagdinig sa korte. Tiniyak ni Bustinera na magiging ligtas si Goo sa Pasig City Jail na pinamamahalaan ng BGMP. Nagkaroon kami ng special arrangement na para sa security na nagbibigay kami ng karagdagang tauhan. Inigpitan namin ang aming seguridad dahil sa kanya. Tiniyak ng BGMP ang kanyang kaligtasan at seguridad, sabi ni Bustinera. Aniya ang babaeng dormitoryo ng Pasig Jail ay kasalukuyang may 135 detainees, way above its deal capacity ng 36 ang cell ni Guo na itinayo upang mapaunlakan. Lamang ang siyam na detainees ay may isang pang-industriya ng tagahanga at comfort room at maayos ayon sa Bustinera. Nag-background check din ang BGMP sa mga magiging cellmates ni Guo. Hindi sila marahas na PDL o high risk, sabi ni Bustinera. Noong Biyernes, iniutos ng Pasig Regional Trial Court na ilipat si Guo mula sa kustodiya ng Crame matapos makahanap ng probable cause para i-hold siya at ang kanyang co-accused for trial of human trafficking, isang non-billable case. Ayon sa kanyang mga counsels, naghahain sila ng petition to post bail bago ang arrangement sa September 27. Ang paglipat ay hindi itulak sa pamagitan ng Biyernes dahil sa hindi kumpletong mga kinakailangan na sa mga dokumentaryo. Alas 10:43 ng umaga, ito yatid ng balitang kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Mga may-ari crew ng 2 sasakyang pandagat ng sangkot sa oil smuggling sinampahan na ng kaso. Round 1. Ready, go! Formal lang inihain ng maraming reklamo ang Bureau of Customs laban sa mga may-ari at crew ng MT Tetras at Mount Miga Ensolili matapos ang illegal na paglipat ng mga ito ng unmarked fuel na sa Nabutas Fishport. Kamakailan umabot sa 715,350,000 ang kabuang halaga ng gasolina at 2 fuel tankers inihain sa Nabutas City Prosecutor's Office nitong Sabado. Ang paglabag sa Custom Modernization and Traffic Act, National Internal Revenue Code at Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law laban sa siyam na crew ng Mount Tetras at 16 mula sa MT Miga Ensolili at mga hindi pinangalanang may-ari ng mga sasakyang pandagat.
Nahuli ang mga akusado noong Miyerkules matapos ang hindi matagumpay na resulta ng isang marking testing na isinagawa ng mga ahente ng Enforcement Group Fuel Marking. Malinaw na ang mga respondent ay makikibahagi sa illegal na transportasyon ng undocumented fuel na ibinigay ng mga resulta ng pagsubok sa pagmamarka ng gasolina na nagresulta sa mga resulta fail at ang kanilang kabiguan na magpakita ng isang sertipiko ng pag-withdraw at iba pang mga kaukulangang dokumento na magpapatunay ng pagmamarka ng gasolina at pagbabayad ng tama mga tungkulin at buwis para sa gasolina sa kanilang pag-aari. Ang press release ng BOC ay nagsasabi nitong Linggo. Ang gasolina na walang marka ay ipinalagay na illegal na impact ayon sa BOC batay sa inventaryo ng diesel fuel ng dalawang sasakyang pandagat. Humigit kumulang 320,463 liters ang laman ng Mount Petras habang 39,884 liters naman ang Mount Miga and Solili ayon sa BOC Customs Intelligence and Investigation Services. Alas 10:46 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS or MM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Hello, good morning kay Catherine Alicante. Likewise, ganun din kay Ate Fredeline Samal Dani. Kay Brother Maldrin Manato ng KPP dyan sa Lipas City, Batangas. Magandang umaga sa inyong lahat. At syempre, ang message ni Ate Fredeline Samal Dani. Hello po, Kuyang Arnold at Kuyang Alan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Watching from Ati Bai Fredeline Samaldani and Sextant Clan Blaan Tribe. Alright? Mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan, sa lahat po ng mga katutubong Blaan po dyan sa area at lugar po ng Barangay Sinawal dyan sa General Santos, Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Samantala ang oras ay alas 10:47 ng umaga. Ito yatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, mga pulis binalaan BS pamumulitika habang nagsisimula ang COC filing sa October 1. Round 1. Ready, go! Mahigpit na nagbabala ang Philippine National Police sa kanilang mga opisyal laban sa pagsali sa partisan politics habang sinisimulan ang bakbakan sa mga security measures para sa 2025 elections. Inatasan ng PNP ng protektahan ang demokratikong proseso, hindi makikibahagi dito ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbel. Ipinalaala ko sa bawat opisyal na ang neutralidad na politika ay isang pangunahing responsibilidad. Huwag ninyong hayaang maimpluwensyahan o magamit ng mga politiko ang inyong sarili, sabi ni Marbel sa isang pahayag Linggo. Ang election period ay magsisimula ng file ng Certificate of Candidacy or COC sa October 1 hanggang 8. Binigyan din ni Marbel ang responsibilidad ng PNP na itaguyod ang batas at kaayusan ng walang anumang pagkiling o political partisan, na muling inuulit ang sinumang opisyal na matatagpuan na nakikibahagi sa mga aktibidad ng partisan o nakompromiso ang integridad ng pulisya ay haharapin ng maaayon. Hindi namin papayagan ang sinumang opisyal na nakakompromiso ang aming pangako sa neutralidad at patas, anumang anyo ng panghihimasok sa politika,
tuwiran naman o di tuwiran ay matutugunan ng mabilis at mapagpasyang pagkilos, sabi niya. Aniya masusing o obserbahan ng buong bansa kung paano tinitiyak ng PNP ang kaligtasan ng publiko sa panahon ng butuhan. Tungkulin natin na tiyakin at panatilihing mapayapa, maayos at matiwasay ang proseso ng halalan. Dapat tandaan ng bawat pulis ang kanilang sumpa na maglingkod sa bayan, hindi sa mga politiko, sabi niya. Hinikayat pa rin ni Marbil ang publiko na makipagtulungan sa PNP sa panahon ng halalan at i-report ang mga irregularidad sa kinasangkutan ng mga law enforcer. Ang aming layunin ay upang maghatid ng isang ligtas at kredibling halalan sa pagkipagtulungan ng publiko at dedikasyon ng ating kapulisan. Magtatagumpay tayo sa pagtiyak na patas at mapayapa ang 2025 elections, dagdag niya. 9 na minuto bago mag-11 ng umaga. Ito yatid ng TBS or MM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Samantala, 2 Korean fugitives nahuli sa Las Piñas at Pampanga. Inulit ng Bureau of Immigration nitong linggo. Round 1. Ready, go! Ang pagkakaaresto sa 2 South Korean fugitives sa Las Piñas City at lalawigan ng Pampanga, si Nam Sundong, 37 taong gulang, ay naresto sa kanyang tirahan sa Manuyo dos Las Piñas City noong September 20 ng BI Fugitive Search Unit, ayon sa isang balita. Sa parehong araw, si Lee Yun-hak, 23 taon, ay nabid sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa Clark, Pampanga. Wanted umano si Nam sa South Korea dahil sa pagtatayo ng mga lugar ng sugal na labag sa anti-criminality laws ng bansa. Gayon din, siya ang paksa ng Interpol Red Notice kasunod ng warrant of arrest na inisyu ng Ulsan District Court noong 2023. Sa kabilang banda, si Lee ay pinaghahanap dahil sa smuggling sa Korea ng 480 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng kalahating milyon Korean won o 208,000 pesos bilang paglabag sa kanilang aggravated punishment of narcotics smuggling. Isang Interpol Red Notice ang inilabas kanina sa buwang ito laban kay Lee. Kasunod ang warrant of arrest ng Busan District Court. Ayon sa BI, ang kanilang passport ay pinawalang bisa na ng Korean government. Kapwa naghihintay ng deportasyon habang nakakulong sa BI facility sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig City. Itong minuto bago mag-11 ng umaga, ito hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, national newspaper, at ito ay sa pagtataguyod naman ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Hotel. 3.9 milyong pisong shabu na samsam sa baybas sa Taguig. Round 1. Ready, go! Nakumpiska ng mga operatiba ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang nasa 3.94 milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang high-value individual sa isinagawang sting operation sa Taguig City Sabado ng gabi. Dakong alas 7 ng gabi nang arestuhin si Joshua Samuel Dabo, 31 taon, sa Callejon Banal Street, Barangay Ususan, Taguig City. Nakumpiska kay Dabo ang 518 gramo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng street value na 3.94 milyong piso, by bus money at iba pang ebidensya na hindi droga. Ang suspect ay sasampahan na ng kasong paglabag sa Section 5 at dangerous drugs and relation to Section 26B
ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samantala mga kababayan, PH Coastal Cleanup nagbunga ng record volunteers koleksyon ng basura. Round 1. Ready, go! Nalampasan na ng Pilipinas ang tala ng International Coastal Cleanup sa aktibidad na isinagawa ng Department of Environment and Natural Resources or DNR noong Sabado sa 250 coastal sites sa buong bansa upang itaas ang kamalayan tungkol sa epekto ng plastic pollution sa marine life sa ecosystems. Mula sa 35,000 volunteers noong nakaraang taon nakapagtala ang DNR ng 74,075 volunteers mula sa 1,913 organisasyon ng gobyerno at akademya at pribadong sektor mula sa pinakahilagang munisipalidad ng Pasukin Ilocos Region hanggang sa pinakatimog na munisipalidad ng Jayan na Sac-Sargent Region na ang mga voluntaryo sa lahat ng edad ay nag-ipon sa mga dalampasigan, pampang ng ilog at baybayin at masusing nakolekta ang kabuuang 352,479 kilo ng basura at dapat mula sa mga plastik hanggang sa iba pang mga materyales ng basura sa panahon ng aktibidad ng paglilinis. Ang taong ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone habang pinagtibay ng Pilipinas ang kanilang pangako na kalinisan ng baybayin at pangangalaga sa kapaligiran. At sabi ng DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga sa isang balita, noong linggo sa tema ng ICC 2024 Cleanses or Blue Economy, ang paglilinis sa taong ito ay hindi lamang naglalayong tugunan ang agarang pollution ngunit hinahangad din na magbigay ng inspirasyon sa pangmatagalang pagbabago sa pag-uugali sa mga komunidad na hinihikayat ang lahat ng bawasan ang basura at makilahok sa mga patuloy na inisyatibo sa paglilinis. Ang mga datos na nakalap sa paglilinis ay titipunin upang mas maunawaan ang mga uri ng basura nakakaapekto sa katubigan at pambansa. Sa huli ay gumagabay sa pangangalaga ng hinaharap, pagbawi ng basura at mga diskarte sa paggamit ng mapagkukunan habang ang mga nakolektang basura na maaaring i-recycle ay dadalhin sa pinakamalapit na materials recovery facility. Ibinahagi rin ng Manila Public Information Office na hindi bababa sa 12 truckloads ng basura ang nakolekta mula sa coastal area ng Baseco Beach sa port area. Sa isang pahayag na nanawagan si Manila Mayor Hani Lacuna na sa mga residente na ugaliin ang tamang pagtatapon at segregation ng basura na pinapansin kung paano mailalagay sa mabuting paggamit ang mga recyclable materials. Ikinalungkot ni Lacuna na nang lumubog ang Super Typhoon Karina sa Maynila noong Hulyo 24, ton nito niladang basura ang natagpuan sa mga nakabara sa daluyan ng tubig sa drainage system. Nung personal tayong nagtungo sa mga barangay sa kasagsagan ng baha, ay literal na dagat ng basura ang aming nilusong at di katakataka dahil sa dami ng basura na nakabara sa lagusan ng tubig mula sa kanal, estero maging mismo sa dalampasigan, sabi niya. Nauna ng nagpigsi Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ng climate change at common trust disposal practices bilang salari ng malawakang pagbaha na sa Metro Manila kasunod ng ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa nagdulot ng 13 landslide ng Karina na nagdulot ng paglikas ng mahigit 6,000 katao at pagkamatay ng 14 katao sa bansa. Ngayon nasaksihan natin ang hindi kapani-paniwalang pagbuhos ng suporta at dedikasyon mula sa mga Pilipinong lubos na nagmamalasakit sa ating kapaligiran, sabi ni Loizaga. Sa pagdiriwang natin ng ika-30 taon ng International Coastal Cleanup sa Pilipinas, muli nating pinagtitibay ang ating pangako na
pangalagaan ng ating mga yamang baybayin at itaguyod ang mga sustainable practices na napoprotekta sa ating marine ecosystem. Ang ICC ay isa sa pinakamalaking volunteer efforts sa buong mundo na may mahigit 150 kalahok na bansa at milyon-milyong voluntaryo bawat taon. Nagsimulang lumahok ang Pilipinas sa ICC noong 1994. Noong 2003, institutional ng pamahalaan ng Pilipinas ang kaganapan sa pamamagitan ng paglabas ng Presidential Proclamation 470 na nagtakda ng ICC sa Philippines tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre. Nagpapasalamat kami sa pakipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan, mga institusyong akademiko, mga organisasyong di gobyerno at higit sa lahat, ang mga madamdaming voluntaryos na gumagawa ng kaganapang ito na isang tunog na tagumpay saad ni Loizaga. Sa pamagitan ng pagiging mga katiwala ng ating mga ecosystem at likas na yaman, maaari nating matiyak ang isang mas malusog na kapaligiran para sa kasalukuyan at hinaharap na henerasyon. Magkasama, maaari tayong gumawa ng makabuluhang pagkakaiba sa pagprotekta sa ating mga mahalagang kapaligiran sa dagat. Alas 11:01 ng umaga, ito yatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na dyaryo pa, ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, government hindi mag-divulge sa lokasyon ng barko sa PH sa West Philippine Sea bilang bahagi ng seguridad. Round 1. Ready, go! Hindi bubunyag ng Pilipinas ang eksaktong lokasyon ng sasakyang pandagat na pumalit sa BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Sol bilang bahagi ng operasyon adjustment nito sa West Philippine Sea. Ayon pa rin sa National Maritime Council Spokesperson Alexander Lopez nitong Sabado. Sa ganyanap na Saturday News Forum sa Quezon City, sinabi ni Lopez na natuto na ng leksyon ang gobyerno kasunod ng patuloy na pag-atake ng China Coast Guard laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Mas maganda nga yung nanghuhula sila kung nasaan, kasi pag alam nila kung nasaan doon sila pupunta, parang magnet yan. So that is our approach na as much as possible na hindi natin i-reveal kung nasaan sila, sabi ni Lopez. So again, as part of operational security, itong mga detalye na ito are kept to our chest as much as possible, kasi otherwise kung ikaw ang kalaban, malalaman mo, ito pala, so makakadiskarte ka, so mas magandang hindi nila alam kung papaano didiskartehan dagdag niya. Ayon pa rin sa National Security Advisor Eduardo Anyo, nitong Biyernes nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng barko patungong Escoda Sol kasunod ng pag-alis ng pinakamalaking sasakyang pandagat nito na BRP Teresa Magbanwa. Ayon kay Anyo, nagsilbi na ngayon ang Philippine Coast Guard vessel na hindi pa nasisiwalat na lugar dahil sa masamang panahon. Ayaw sabihin ni Lopez kung nakaangkla o nagpapatrolya ang bagong barko sa lugar. Ang pinaka-importante doon, nakakover natin yung napakalawak na karagatan lang. Sabina Sol, Escoda Sol, Ayungin, basically sakop natin ang buong West Philippine Sea para masiguro na walang bilang illegal activities na naganap. Ang sabi ayon pa rin kay Lopez, combination of assets ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines ang na-deploy sa West Philippine Sea, at idinagdag na ang kanilang misyon ay magsasagawa ng maritime patrol, kumuha ng impormasyon at tuklasin o dokumento ang mga illegal na aktibidad ng China sa karagatan ng Pilipinas. Sa gitna pa rin ng dumaraming panawagan na humihingi ng tulong sa mga kaalyado para ipagtanggol ang West Philippine Sea, tiniyak ni Lopez sa publiko na kontrolado pa rin ng gobyerno ng Pilipinas ang sitwasyon at hindi pa
kailangan ng anumang tulong mula sa mga daluyang kapangyarihan when comes to sub and worst comes to worst. Siguro ngayon it will be an executive decision whether tanggapin nila yung alok na yon o tayo na mismo ang hingi ng tulong sa gayon. So again, isang option yon, sabi ni Lopez. But sabi nga natin, ang posisyon ng gobyerno hanggat kaya natin, tayo muna ang Pilipino ang gagawa, dagdag niya. Samantala, sinabi pa rin ni Lopez na and the pipeline and pagkuha ng karagdagang sasakyang dagat at Coast Guard, inulit niya na pinag-iisipan ng pamahalaan ng panukalang pag-upa ng mga barko mula sa ibang bansa upang mapalakas ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon pa rin kay Lopez, pinag-aaralan ng Department of Foreign Affairs ang iba pang opsyon para ipagtanggol ang West Philippine Sea, kabilang na ang posibleng paghahain ng resolusyon sa United Nations General Assembly at isa pang arbitration case laban sa China. Aniya, walang timeline para mag-isip ng rekomendasyon ang DFA para matugunan ang maritime disputes na sa China. Pag-aaralan niya ang opsyon na ito, titingnan nila kung paano gagawin, ano yung mga dapat nilang ilagay doon sa case na yon, and then ipipresent ito sa National Maritime Council, sabi ni Lopez. Ibinigay na natin sa Department of Foreign Affairs kung ano ang karapat-dapat na pamamaraan para isulong natin ang interes ng bayan laban sa China. Alas 11:06 ng umaga, ito hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala mga kababayan, BSP nakikitang mas maantala ang National ID rollout kung mapagpapatuloy ang old deal. Round 1. Ready, go! Naninindigan ng Bangko Sentral ng Pilipinas itong Sabado na justified due to delays on part ang desisyon ng tapusin ang kontrata sa Allcard Incorporated para sa produksyon ng blank National Identification Card. Sa isang pahayag, sinabi ng BSP na ang pagpapatuloy ng deal sa ACI ay nagdudulot ng karagdagang pagkakaantala sa paglulunsad ng National ID. Ang mga pagtatangka ng muling buhayin ang kontrata sa isang supplier na nabigong maghatid sa pangako nito ay magpapalala lamang ng mga backlog. Idinagdag ng BSP sa utos ng Quezon City Regional Trial Court Branch 76. Ipinagkakaloob nito ang petisyon ng ACI na itigil ang pagwawakas ng kontrata ng BSP dahil sa umano'y kawalan ng due process at transparency. Ang desisyong ito ay ginagawa upang protektahan ang interes ng pamahalaan ng pinakakatawan ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang pangunahing ahensya ng pagpapatupad ng proyekto ng Philippine Identification System, sabi ng BSP. Ang pagwawakas ng kontrata ay nagbibigay daan sa PSA ang kalayaan upang galugarin ang iba pang mga pagpipilian upang mapabilis ang produksyon at paghahatid ng mga pambansang ID card. Wala pang opisyal na kopya ang temporary restraining order ang BSP, bagamat ipinadala sa kanila ang ACI ang kopya noong September 18. Ang BSP ay kikilos ng maayos kapag natanggap na ang opisyal na kautusan. Kung mayroon mang sabi nito, ipinaliwanag ng Bangko Sentral na isinagawa nila ang paglilimbag ng mga cards upang tulungan ang PSA sa mandato nito sa ilalim ng Republic Act 10055 o Philippine Identification System Act. Ayon sa BSP, nagsagawa ito ng tamang public bidding process para sa lease and supply contract na nanalo sa tinanggap ng ACI
Binanggit din ito ang mahigit na pagsunod sa procurement guidelines at idinagdag na isinagawa ng BSP at PSA ang paglilimbag at pag-personalize ng mga national ID at hindi nag-subcontract at anumang operasyon kaugnay ng pag-print ng national ID sa ACI. Ang papel ng all card ay limitado sa pagbibigay ng kagamitang hilaw na materyales at teknikal na suporta. Ang pagkuha ng BSP ng mga resources na ito mula sa all cards ay nararapat na iniulat ng PhilSys Council sa pinamumunuan ng National Economic and Development Authority at chaired ng PSA, sabi ng BSP. Ang iba pang mga isyu na iniatas ay nakakagambala mula sa mga pangunahing katotohanan ito, all card, at nagpapasimula ng arbitration proceedings kung saan BSP ay aktibong nakikibahagi. Ang arbitrasyon na ito ang angkop na purong upang ma-resolba ang mga issue at ang mga paglilitis ng Philippine Dispute Resolution Center ay confidential. Alinsunod sa mga patakaran nito, dagdag nito. Alas 11:11 ng umaga, ito hatid ng PBS or MM News TV. Radyo na, Karyo pa. Samantala, ex-mayor Mabilog iwala sa hustisya sa ilalim ng Marcos administrasyon. Round 1. Lady, go! Kumpiyansa si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog na makakamit niya at ng kanyang pamilya ang hustisya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. 7 taong matapos lisanin na ang bansa at humingi ng asylum mula sa pamahalaan ng Estados Unidos. Bumalik sa Mabilog sa kanyang bayan dito noong Biyernes para sa kanyang ika-79 na kaarawan. Napalampas siya sa mainit na pagtanggap at kalaunan ay humarap sa media sa kanyang bahay sa Barangay Top Occidental Distrito ng Mulo. Kasama niya si Iloilo Luni District Representative Julian Baronda na tumulong sa kanya at sa kanyang pamilya. Bago pa man ito nahalal, naobserbahan natin sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o BBM ang balansi at patas na pakikitungo sa lahat ng walang pang-aabuso. As a matter of fact, welcome siya sa buong international community, sabi ni Mabilog. Sa isang press conference niya, maging ang mga nasa kapangyarihan ay pinaghahain ng arrest warrant dahil pantay-pantay ang pagpapatupad ng gobyerno ng batas na naobserbahan niya sa pagdinig nitong Huwebes ng House of Representatives Quad Committee on Illegal Drugs, Illegal Philippine Offshore Gaming Operators at ang umano'y extrajudicial killings ng War on Drugs on Duterte administration. Sa kanyang pagdating, binisita ni Mabilog ang Dominican Sisters na nagbigay sa kanya at sa kanyang pamilya ng kanlungan bago sila lumipad palabas ng bansa. Dumalo siya sa misa sa St. Anne, Paris at binisita ang libingan ng kanyang ina na namatay habang sila ay nasa exile sa sementeryo ng Mulo. Nag-courtesy visit din siya kay Iloilo City Mayor Jerry Pete Triñas na itinuturing niyang mentor niya sa politika. Ayon kay Mabilog, hindi siya kailanman nagsisi sa paglilingkod sa Iloilo City. Bakit nga ba? Nakita ko ang Iloilo City bago ako naging public servant. Alam mo naman ang nangyari in terms of the economic growth of the city noong nag-assume ako, sabi niya. Dagdag pa niya, habang naharap siya sa pinakamadilim na araw sa kanyang buhay, habang wala, ito rin ang kanyang most beautiful 7 years of my life. Dahil kasama niya ang kanyang pamilya sa buong panahon. Hindi ito maaaring bayaran sa tabi ng Diyos, pamilya muna, sabi niya. Pinuri ni Baronda si Mabilog dahil sa matapang na pagsasalaysay ng kanyang
ordeal ang traumatic experience na pinagdaanan nila ng kanyang pamilya matapos siyang demonized sa lapastanganin ng publiko bilang drug protector at bantaan ng assassination ng dating depensasyon. Dalangin ko na ang pagkakataong ito ay ipagkaloob ng Quad Committee ng House of Representatives na mag-ambag sa kanyang paggaling at sa kanyang pamilya sa mga inilahad na pangyayari na nagpapatunay sa kanyang kawalang malay. Naway madisabos din ang testimonya ni Mayor Mabilog ang isipan ng mga nagpadaig sa kasinungalingan na ang Iloilo City noon ang pinaka-sabulay city, sabi niya. Alas 11:15 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Samantala, mga junk ng korte petisyon para sa rate of habeas corpus laban sa 2 pulis sa Bacolod. Round 1. Ready, go! Dito ay binasura ng Regional Trial Court ang petition para sa writ of habeas corpus ni inihain ng mga naarestong nagpoprotesta mula sa mga lokal na transport group laban sa 2 opisyal ng Bacolod City Police Office. Kumpirmado ni Lieutenant Colonel Joey Puerto, Hepe ng City Investigation and Detection Management Unit, sa isa sa mga respondent kasama si Major Eugene Tolentino, Commander ng Police Station 2. Ang development nitong Biyernes, gusto nilang ipamuka na illegal ang kanilang pag-aresto. Ibinasura ng korte ang petisyon dahil may basihan at legal na pag-aresto sa kanilang 6. Sabi ni Puerto sa isang interview, bilang ang isang legal na pagtilitis, ang rate of habeas corpus ay nagbibigay daan sa isang nakakulong na tao sa nahamunin ang legalidad ng kanilang pagpipigil. Inihain ng mga legal counsel na sina Ray Gargonio at Lidio Apawan Jr. ang petisyon ng pangalan ng kanilang mga kliyente na sina Lilian Simbrano Rode Catedral, Shalimar Suliaut, Rodolfo Gardose, Eric Bindoy at Melchor umangayon sa naristo sa isang protest rally sa harap ng isang hotel sa kahabaan ng Lacson Street nitong Miyerkules. Sa isang desisyon na banggit ni RTC Branch 79 Presiding Judge Ferdinand Albert Ornelia na hindi nagpakita ang mga konsiling sa pagdinig ng petisyon ng dagdag pa niya, walang patunay na nilagdaan ng kopya ng petisyon ang mga respondente na sina Tolentino at Puerto. Higit pa kaya ang kasalukuyang petisyon ay nagdurusa ng isang karamdaman. Isinaalang-alang ang petitioner at ang kanyang mga tagapayo ay hindi sa korte upang magtaltalan ang kanilang kaso sa kabila na umunoy kagiyat na pagkilos nito, sabi ng hukom. Gayon din, walang katibayan na iniharap ng petitioner o sa petisyon na 6 na tao ang talagang makakakulong as of this comment, dagdag pa niya. Dahil dito, tinanggi ng korte ang relief na ipinagdasal ng petitioner at ang petisyong ito ay ipinag-uutos na i-dismiss, sabi ni Humilya sa isang desisyon. Sina Simbrano Catedral, sa Liot, Gardose at Bindoy na kinasuhan ng pulisya ng pagsuway sa isang ahente ng isang person and authority bago ang City Prosecutor's Office of sinailalim sa inquest
at pinalaya mula sa custodial facility ng Police Station 2 matapos mag-post ng bill Miyerkules ng gabi. Hiwalay na sinampahan ng kasong direct assault si umangayon sa isang agent ng isang person and authority matapos itong makilala na siyang naghagis ng bato na ikinasugat ng 2 pulis. Tinangka ng grupo na nanguna sa mga protesta laban sa public transportation modernization program sa lungsod na pumasok sa LPC's Hotel kung saan ginanap ang Visayas PTMP Summit na inorganisa ng pribadong grupo at Philippine Commercial Vehicles U. Alas 11:20 ng umaga, ito yatid ng KBS or MMNews TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Rescue. Samantala po nung barangay binaril patay sa bayan ng Ilocos Norte. Round 1. Ready, go! Isang incumbent village chief and binaril Biyernes ng gabi ng hindi pa nakikilalang gunman sa barangay 5 San Silvestre, San Nicolas, Ilocos Norte ayon sa ulat na nakarating sa Philippine National Police sa Ilocos Norte nitong Biyernes. Si Juju Bagay, may asawa at first term chief ng barangay ay binaril bandang alas 6 ng gabi habang nakaupo sa garahe ng kanyang tirahan ayon sa mga saksi. Sinugod ang biktima sa kalapit na ospital, ngunit diniklarang itong patay ng attending physician. Inaalam pa ng mga investigador ng pulisya ang pagkakakilanlan ng salakayin at ang posibleng motibo ng pagpatay. Alas 10:22 ng umaga, ito yatid ng Kasado Broadcasting Service or MMNews TV, Radyo na Dyaryo pa. Samantala, 3 suspek na sakote ng 20.4 milyong shabu sa drug testing sa Sambu City. Round 1. Ready, go! Nadakip ng mga otoridad ang 3 drug suspect at nakumpiska ang nasa 20.4 milyong pisong halaga ng shabu na isinagawa anti-drug operation dito nitong Sabado. Ayon sa Regional Drug Enforcement Unit 9, ang 3 lalaking suspek ay mula sa Bungaw, Tawi-Tawi, edad 34 taon at 2 mula sa Patasulo na may edad na 22 taon at 31 na taon. Ayon kay Colonel Romeo Espiro Jr., Deputy Director for Operations ng Police Regional Office 9, dakong alauna, imedya ng hapon nang aristuhin ang mga suspek sa Sitio San Ramon, Barangay Taliyasan. Ang 3 kilo ng shabu ay isinilid sa isang plastic bag na 1 kilo bawat isa. Ayon pa rin kay Espiro, ang kanilang pag-aristo ay matapos ng nabed on RDEO 9 na 3 individual kabilang ang 1 pulis at miyembro ng Philippine Coast Guard sa Barangay Buwalan noong September 18 at nakumpiskan ng 13.6 milyong pisong halaga ng shabu. Ang 2 operasyon ay suportado ng Zamboanga City Police Station 9 at ng Naval Intelligence Security Group Western Mindanao. Inihanda na ngayon ang drug charges laban sa mga suspect. Yan ang kabuuang mga balita mula sa buluwagan ng ating balitaan. At syempre sa lahat po ng mga nagatid na mahalagang mga balita at informasyon, siyempre patuloy po ang ating pasasalamat sa lahat. At ikangay laging sumaatin ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Alas 11:24 ng umaga, ito yatid ng Kasado Broadcasting Service, RMMNews TV, Radyo na Dyaryo pa. At syempre naman po sa ating mga nakapanood ngayong araw na ito, magandang umaga po sa lahat ha. Syempre kay
kay Mulawin Eagle, thank you for watching, at saka kay Kuyang Fernando Huta ng ikangay taga DWBL. Yan. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. At sabi nga'y maraming salamat sa iyong panunood, Kuyang Fernando Huta. At syempre, partner, ikangay talagang mapagpalang araw ngayong araw ng Lunes. At syempre, nasa police headquarters pala ngayon si Kuyang Alan Bordeos, ang ating station manager. Bakit kaya, Kuyang Alan? Siyempre, kakamustahin natin siya kung kamusta na ang kanilang kalagayan doon sa Antipolo City Police Headquarters na ando ng ating butihing station manager. At mangamusta lang po tayo sa kanya para sabi nga bilang karagdagan sa mga mahalagang mga informasyon ng kanilang mga kinaroroonan sa mga oras na ito. At syempre, sabi nga lahat. Alright, Kuyang Alan, good morning kayo dyan. Good morning. Nandito ako ngayon sa headquarters ng PNP Antipolo. Ay, kamusta naman ang inyong kalagayan dyan, Kuyang Alan? At kamusta naman yung inyong nilalakad diyan? Medyo nandito ngayon at nakakaroon ng investigasyon ng tungkol sa problema ni Ma'am Carol Antinero at kasama nga ito si Jong at nandito sila ngayon sa headquarters at inaayos na ang mga problema. Alright, kangay napakabuti ng ating mga kapulisan dyan sa lungsod ng Antipolo. Marahil, Kuyang Alan, ay hindi naman nila maaaring sabi nga'y pabayaan ang mga ganyang mga sitwasyon, lalo na sa isang biktima ng aksidente. Alright, Kuyang Alan, pwede bang kayo ay makita ng live sa ating camera dyan sa inyong kinaroroonan? Medyo mahina ang ating Ang signal, alright. sa video na kinukunan at medyo may diferensya yata itong ating komunikasyon, pero di bale at nakakausap naman kita. Kamusta lamang ninyo ako, Kuyang Alan, dyan kay Hepe, at kamusta na lamang sila diyan? Hindi mo rin makita sila kasi yung pero di bale kukumustahin ko na rin sila. At ito nga, nagkakaroon na tayo ng investigasyon dito sa naganap kay Jong sa pananaga at doon sa kalupaan ni Ma'am Carol. Ngayon po ba nila isinasampa yung kaso doon sa nanaga sa kanya, doon sa property ni Ate Carol Antinero? Nagre-reklamo na sila. Wow, congratulations, at yan ay mabibigyan na rin ng katarungan. Ang naging kaapihan na sinapit ni Kuyang Jong. Yung tunay na pangalan ni Kuyang Jong, hindi natin masyadong maklaro yung kanyang tunay na pangalan. Sige, at magpapasalamat na lang ako dito sa mga investigador at medyo may nakatoon talaga rito na isang investigador na nanggaling mula sa Krami ang sulat at inutusan nga itong ating kapulisan simula sa Angono, ang Taytay at ang Antipolo. At syempre, hindi naman magpapabaya ang ating team, Kuyang Alan, ang Kasado Broadcasting Service ng ating ikangit team, na hindi sila pwedeng ikangay mapabayaanan at yung ikangay pagre-repair natin at pag-alalay sa kanila ay patuloy na gumagarantiya sa seguridad at kaayusan ng kanilang mga inireklamo. At sabi nga ay mapagpalang umaga kay Ate Carol Antinero na siyang owner ng pinangyarihan ng aksidente regarding tungkol kay Jong. Alright, Kuyang Alan, open po para kayo ay maglahad ng pagbati. Sige, binabati ko lang itong ating investigador na si
evangelista lang ang nakikita ko at saka ang ating hepe ng investigation. Pero ito, wala tayong Ang investigator po ba dyan, Kuya Alan, si Sergeant Andy, evangelista ba? si Rabano, Rabano, alright. yung chief ng investigation natin. Okay. Ah, Okay, good morning sa kanilang lahat at naway ang pagpapala ng ating dakilang may kapal ay laging sumaisa sa bawat isa. Alright, Kuya Alan. sige. Maraming salamat sa inyong ibinigay na oras sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Sige, Kuya Arnold, at medyo magpapaalam muna ako at asikasuhin muna natin itong mga nandito tungkol nga sa investigasyon ng lupa at ang pagtataga kay Chong. Mula dito sa PNP Antipolo Headquarters, ako si Kuya Alan Bordios, nagulat. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Thank you, Kuyang Alan. Ang oras ganap na alas 11:31 ng umaga. At syempre sa lahat po ng ating mga nakaantabay at nakasubaybay sa mga oras na ito, naway ang pagpapala ng ating dakilang lumika ay laging sumainyong lahat. Alright mga gili kong mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Nagpapasalamat po ako sa inyong paggabay at pagsubaybay so may kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa Kasado Broadcasting Service, ang himpila ng responsabling mga mamamahayag. At syempre sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po mga kababayan, ako po yung inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko, ang Mindorinyong Midnight Boy. Maraming salamat po mga giliw kong taga-subaybay. At antabayanan niyo po muli ako sa araw ng bukas. Ang palatuntunan ng gabay at patnubay ay inyong maririnig mula Lunes hanggang Biyernes. Ang official time ay alas 8 hanggang 10 ng umaga. At syempre, sa hindi inaasahang pangyayari, ay tayo po ay nakakakuha ng oras na sabi nga'y upang maihatid ang ating palatuntunan. Anyway, sumayin nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, mabalos, amigos. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.
habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.